Good morning, everyone! Ay, gising ko lang. Ako ay naghilamos na. Ito yung gamit kong cream sa mukha. Oh. Kasi yung mukha ko dito nagda-dry. Ito yung binili ko sa magandang magandang brand. Nakaka talaga siya ng skin. Soft. Taray, no? Siguro mga nasa $17 to. Medyo may kamahalan din. $17. As ito guys, may i-share ako sa inyo. Ito yung gamit ko sa Pokel. Honey pot. Ang ganda niya. Actually, ilang days ko pa lang siya nagagamit. Ang ganda niya sa Kipay. Nakaka-fresh sa Pokel. Basta mabango. May honey. Tapos, may kasama tong pasa ko dito, ingredients na ito, helps support a healthy vaginal pH range. O, diba? Apple cider vinegar. May kasama siyang apple cider vinegar na nakaka-help sa Kipay. Ayun, nakalimutan. Share ko lang. So, pag nandito kayo sa US, etong bilhin nyo. Maganda. Kahit ilang araw ko pa lang siya nagagamit, napapansin ko na yung Kipay ko parang medyo mumuputi rin. Dating maitim. Yan. Galing nyo lang sa US, di ba? Kalimutan nyo bumili ng tabo sa Philippines. Tapos nasa malayo kayong alam nyo ang gawin yung tabo. Di ba? Ito yung binili ko kasi meron siya hawakan. Hindi siya masyadong malaki. Sakto lang yung niya. Tapos meron siyang ganito. Naghahanap ako ng tabo. Yung tabo kasi dito parang pitchel na Ayoko naman ng ganong kalaki. Diba? Ayan gusto ko. Saktong-sakto sa Kipay. Diba? Tapos ito pa i-share ko sa inyo. Yung facial wash na gamit ko, binili ko to sa Philippines Ewan ko kung kilala nyo yung brand na to. Let's face it. Ito na yung binili ko kasi hindi na ako naglalagay ng mga toner. Kasi doon ako nagpa-facial dati. Every month yata ako nagpa-facial doon. Tapos ang nirecommend sa akin, yung set. Nabinili ko yung set. Tapos nung nawala na ako ng pera, binili ko lang yung facial wash. Kasi yung mukha ko, oily lagi. So, ayun, ako lagi, naghihilamos. Tapos, pag meron kayong aircon, stay lang kayo sa aircon, ganyan-ganyan. Tapos, tulog ng malala, di ba? Kaya yung mukha ko parang ang taba. Di ba? Ayun ang ayoko, Hindi yan panis na laway, Dry skin yan. Kaya gising ko na, pumasok na yung aking mapapanasa. Nice ko yung basahan namin sa Ligpitin ko kaya muna tong Ligpitin muna natin ang kama, day. Pakita natin kung gaano tayo kalinis.
pero malamig pa rin. Naan natin ng muna ka 70 oh. Yun natin 75. Ayan. Gusto ko yung pinagpapawisan. Ano, bagong araw na naman. Titimpla muna ako ng aking turmeric. Huh? Ayan, hati na itang honey. Lumuluan na kayo naman yung tiyan ko. Kakasar! Oh, honey kayo. Para may konting tamis kayo sa katawan. Sarap. Ito lagi ko ginagawa. Ay, yung ano rin na, mastansya rin ng honey sa katawan. Yung ganito gantong honey, baka yung honey sinasabi niyo yung process ano na, mga candy. Sama yun. Ah, shit, nasira. Charot. Ano ba ngayon? Wala, gagi kahapon pa to. Ako ngayon. Best if used by. Kahapon. 5.3. Ayun. Okay pa kaya to? Okay pa yan? Wala pa namang amag. Ni-microwave kahapon, pagtas namin mag-gym, kumain si paper ng ganito. Ni-microwave niya, gusto na kasi yung nagme-melt yung ako ayoko yung init yung kinakain ko. Napapaso ako. Sarap naman. Sarap. Wala pa amag. And guys, this is my breakfast. Mga simpleng buhay. Tahimik sa labas, mga naririnig ko lang yung mga ibon. May ikukwento ko sa inyo kasi nababad trip ako eh. Although ayoko naman sabihin ng problema ko, di ba? Kayo, pag tinulungan kayo na kung sino man, tulungan nyo rin yung sarili nyo. Hindi yung magpapakarga pa kayo. Grabe naman yung tulong na binibigay sa inyo. Hindi nyo pa isipin na, ay, may tumutulong sa akin. Bakit hindi ko rin tulungan ang sarili ko, diba? Ano naman kayong pabigat pa? Ano naman ganun? Kasi ako kung selfish ako, sarili ko na lang isipin ko. Hindi porket na, ay, dyan naman yung anak ko, tutulong sa akin. Huwag naman yung ganun mindset ba? Na, porket yung mga anak nyo, or pamilya nyo na tumutulong sa inyo, or breadwinner ba ng family? Huwag nyo naman pasakitan pa. Kasi ang hirap kasi, pag, lalo na ngayon, na experience ko, totoo pala yung sinasabi nila na, pag nasa abroad ka, ang tanging kakampi mo lang sarili mo.
Diba? Although na iniisip nila na pasarap ka lang dito, kapag asawa ka ng mayaman. Diyos ko, kung mayaman lang, lahat ng gusto ko nabibili ko. Ganun lang mayayaman eh. Ano naman kayong pabigat pa? Alam mo may tumutulong sa inyo, nagpapabigat pa kayo. Tulungan nyo din yung tumutulong sa inyo nang gumaan-gaan ng pakiramdam. Diba? Hindi naman sa lahat ng tao na nagbablog ha. Tulad ko ha, nag-start lang ko nag-vlog. Sinasabi ko lang yung experience ko. Kasi diba sa mga pamilya natin, tulad yan, ikaw lang nasa abroad. Isip nila mas marami pera mo kaysa sa kanila. Tsaka isip nila lagi ka may pera sa bulsa. Hindi nila alam na ang hirap pala talaga kumita ng pera. Pag ang tao tumulong sa inyo, huwag na kayong magpakarga pa. Ang hirap kasi sa Pilipino eh. Culture kasi ng Pilipino, ang hirap. Hindi mo na mabago. Pagka pamilya mo, need mong suportahan talaga. Ayan ang ano sa Pilipino. Although na, pamilya mo, nasa sa'yo naman kung natutulong ka o hindi, diba? Kaya lang kasi ako pinalaki talaga ako ng ano, tumulong ka kahit hindi ka tinulungan, basta pamilya mo. Ganon, diba? Ganon tayo pinalaki. Yun, kakaisang buwan ko lang, day. Diyos ko, ang iniisip ng tao, ang dami kong pera. Wala naman akong trabaho dito. Hindi naman ako nag-OFW. Pumunta ako rito para magpakasal. Para magkaroon ng sariling pamilya. Iisip ng tao talaga, no? Ang naman ganun. Kasi, pag ang tao tumulong sa inyo, nakita nilang hindi mo rin tinutulungan sarili mo, kala mo tutulungan ka pa yan, kahit pamilya mo yan, hindi ka tutulungan yan. Dahil magigising din yung mga yan. Ay, bakit ko tutulungan yan? Hindi naman niya tinutulungan sarili niyan. Sayang ng effort kung tumulong dyan. Diba? Tapos sasabihin, masasakit na salita na, hoy, pinalaki ka namin. Ganyan. Hoy, pinalaki ka namin. Hindi ka lalaki ng ganyan kung wala kami. Ganyan. Yung mga salita ng mga Pilipino, diba? Na-experience ka yan. Diyos ko, dahil memorize ko ng mga magulang ko. Kaya mas maganda na lang, huwag na magsalita. Huwag na lang kausapin sila. Tanggal stress. Hindi ka makakasakit ng kapwa mo. Hindi mo sila masasaktan using your words na masasakit, di ba? Ang gawin ko na lang, total pagod na ako, huwag na lang. Dito ko na lang iaano sa vlog, di ba? Dito ko na lang i-share na hindi ko kasi kaya eh. Ayoko magsalita ng masasakit na ano, lalo na sa mga magulang. Parang naramdaman din nila, no? Lalo na kayo, mga manonood nito. Kung may magulang kayong tinutulungan kayo, huwag na rin kayong magpasakit pa. Alam nyo na yung mga magulang, yung matatanda na. Bakit ganun, no? Sa baliktad naman. Minsan, di ba, may mga kapwa tayo na ang pasakit, mga anak. Ako naman, mga magulang. Hindi naman sa ano ha. Hirap kasi sila pagsabihan eh. Kasi ang iniisip nila, anak ka lang. Wala kang karapatang pagsabihan ng magulang mo. Kaya nang lagi sinasabi sa akin. Sabi ko, hindi na sa ganun. Sinasabi ko lang yung dapat mo dapat gawin na para hindi ka mabudol. Para hindi ka para kunwari may alam ka kahit papano. Kasi yung mga tao ngayon, iba ngayon ng mga tao. Gagawa ka ng paraan para lang may mabudol sila. Alam ko yung mga ganyang ng mga estilo ng mga buhay. Kasi dati budolera ako. Pero tinigil ko na matagal na. Ang pagbubudol ko naman, hindi naman yung manluloko na tao. Palakwento ko. Tapos nabubudol ko sila, nalilibre ako, di ba? Di ba? Tulad ng college,
high school, wala akong baon, ganyan-ganyan, elementary. Pala friend ako, kaya lagi ako nililibre. Kaya lumaki ako ng ganito. Pala kwento ko. Ganun ang budol ko. Pero yung iba kasi ibang budol. Yung mga kakuha sila ng pera. Yeah. Ganyan. Layuan yung mga taong ganyan. Grabe, ang mga budol ngayon gumagawa ng mga ng paraan talaga para mabudol ka lang talaga At ang porterya, mga matatanda mga porterya nila. Kaya kayo, lagi nyong isipin na yung mga lala social media, sa mga Facebook, ganyan. Ang dami dyan. Yung nag-aalok ng mga alas-alas na na merong bless, ganyan. Ay, ayoko na sabihin. Baka mamaya sabihin. Iba siya ko na. Uy, may bless talaga yun. Uy, may 18 karat talaga yun. Ganyan. Ayoko na sabihin. Mabash ako yun. Ang sinasabi ko lang, meron po, nanalo ka sa bunot, ganyan. Nanalo ka sa bunot. Hindi nila alam, kunwari lang nanalo, pero para bayaran mo yung discounted na ganyan. Hindi nila, yung mga matatanda kasi, hindi nila naisip na, biruin mo, meron ba nagbibentang alas na 500, 300, 200, 18 karat? Meron bang ganun? Biruin mo nga, sige nga, nanalo ka. Bayaran mo lang yung rider, ganyan. Bayaran mo yung rider, bayaran mo ng 500 plus, ganyan. Sabi ko, wag ganun, guys. Wag naman kayo, lumabang kayo ng, patas, di ba? Kaya kayo nakakarma Alam niyo, hindi totoo mga karma. Lumabang kayo ng patas, kasi yung mga taong ini-scam nyo. Lumalaban ng patas yan. Hindi nyo alam kung saan galing ang perang pinag-aanuhan yan. Para lang maibigay sa inyo. Alam ganun. Sa mga hindi alam marami kasi scammer talaga. Nagkalat sa Manila. Dami scammer. Ako pa magpapabiktima. Share ko lang kasi ayoko na nga i-share. Hirap kasi sa sa buhay ng Philippines. Parang nakikitaan ko na sila ng gagawin mo lahat para lang maka-scam sila at makakuha sila ng pera sa'yo. Ganyan mga tao sa Philippines. Ganyan kahirap. Kaya buti na lang nilayo ko ni God doon. Although dito may scammer, pero kasi dito sa Amerika, once na alam nilang na-scam ka, or once na alam mo na na-scam ka, pwede mong i-file ng case at pwede kang manalo. Ganun yun. Ganun dito, kaya lahat ng tao dito lumalaban ng patas. Although yung mga iba, yung sobrang sakim, gagawa talaga ng paraan para lang makakuha ng pera sa'yo. Kasi dito alam ko parang uso dito yung death penalty. Meron sila dito death penalty. Sila sa akin ni paper. Sabi ko kaya pala lahat ng tao takot din gumawa ng masasama, di ba? Kaya sabi niya, once na may mangyari sa'yo, may gumawa sa'yo ng masama, sabihin mo lang sa akin. Kasi lahat dito, lahat may kaso. Ganun. Kaya lahat ng tao takot. At saka lahat ng tao friendly. Takot silang gumawa ng masama lang ako kasi sana ganun din sa Philippines Ang hirap kasi sa Philippines pera-pera Yan ang hirap sa Philippines. Pag alam nilang wala kang pera, wala silang pakilap sa'yo. Ko na yan? Diyos ko. Laki ako sa squatter Hindi ko kakahiya, laki ako sa squatter. Sabi na, squatter ka pala. Wala kang pake. At least, ang dami kong alam. Diba? Ganon. At least, marami akong alam kaysa sa'yo.
ikaw, hindi ka lakas sa squatter, kaya lagi ka nabubudol. Ganon. Minsan, advantage din ang pagtira sa squatter. Doon mo makikita lahat ng iba't ibang klaseng tao. At doon ka rin makakakita ng kung paano mo sila itrato. Ganon. Buti na lang talaga laki ako sa squatter. Sabihin naman, mag-comment naman dyan, ano. Alata naman, laki ka sa squatter, tsura mo pa lang, di ba? May mga ganong tao na nagko-comment. Di ba may mga ganon talaga na, laki ka sa squatter, nakapangasawa ka ng foreigner, umasta ka naman, parang yaman-yaman mo na, para ka ng, alam mo yung mga nakikita ko kasi sa ibang vlogger. Na bakit ganyan ka umasta, ganyan-ganyan. Laki ka na naman sa squatter. Huwag ka naman mag-comment ng hindi ka dumaan sa squatter dahil ugali mo mukhang squatter na. Huwag kayong mag-comment ng gano'n dahil una sa lahat, yung mga pagko-comment nyo ng ganyan na mga negative, doon na nahahalata na ng tao na laki ka talaga sa squatter. Galing ka sa squatter, nakapangasawa ka lang ng foreigner, yumaman ka, nagkaroon ka ng magandang postura, yung ganyan, mga mahaling gamit, mga ganyan-ganyan. Nagkaroon ka ng malaking bahay sa Philippines dahil sa foreigner. Tapos kung umasta ka na, para kang wag naman ganun. Diba? May mga ganun kasi mga maldita na, ang yabang na ito, ganyan-ganyan, no. Siguro yung mga magko-comment lang dito na naiinis. Siguro yung mga dating scammer. Charot lang. Hindi naman sa although na naiintindihan ko rin sila na ang tanging paraan lang nila mang-scam. Sana magbago na kayo. 2024 na day, bago ka na. Hindi habang buhay na dapat ganyan ka, di ba? Lumabang ka ng patas. Kumayod ka, maglaba ka, maging labendera ka, hindi naman nakakahiya yun Masakit nga lang sa kamay, masakit nga lang sa likod. Pero masipag at pinagmamalaki. Nang gawain ng nanay ko, labendera dati. Doon niya kami naahon. Tapos i-scamin mo lang, di ba? Ganon. Sabihin natin, magkano lang na-scam ko wala naman hindi naman nasa 1,000. Pera pa rin yung dahil, huy. Pera dito, hindi nga ako makagastos-gastos na isang bili ng pang bracelet na halagang $20 I-scamin mo lang. Sa ganung paraan. Ganon. Kasi yung iba pa, mga magulang na alam nilang may nag-a-abroad silang anak. Ang isip nila, may pang-doktor naman ng anak ko May pang-doktor naman sa akin Iinom ako ng alak. Ganon. Iinom ako ng alak. Wala akong pake. Magsasaya ako. Ganyan. May mga magulang kasi na sa bisyo. Diba? Alak, sigarilyo, o ano-anong bisyo, sugal, ganyan-ganyan. Ang hirap. Dahil sana hindi ako binigyan ng magulang na ganun, no? May bisyo. Kaya never talaga ako nag-asawa ng may bisyo Dahil kasi ang nasa isip ko, ba't kukuha pa ako ng may bisyo? Na-experience ko na yun sa mga magulang ko. Diba? Minsan maganda rin yung ganang experience mo nung bata ka Kasi nakikita mo na yung future pag ayun ang kinuha mo. Ganyan din mangyayari sa'yo, diba? Bakit? Bakit pa ako kukuha ng may itsura? Bakit pa ako kukuha ng may nagiinom ng alak, ganyan-ganyan, o palabarikada. Pagdating ng future, mag-cheat lang pala yan sa akin. Mambababae lang pala yan sa akin. Hindi pala susustentuhan mga anak ko. Makikita mo rin no? Kaya habang bata ka, maging bukas na dapat ang isip mo na bakit ka kukuha ng gantong lalaki. Ganyan lang din mangyayari sa'yo, na-experience mo na. Ngayon, bukas na ako. Bukas na yung open-minded na ako. Excuse me. Open-minded na ako. Hindi na ako kukuha ng ganun, no? Ba't pa ako kukuha? Diba? Pukpuk sa ulo ko, ganon.
Baka matay na lang ako. Nakakainis lang. Ang topic natin ngayon yung mga scammer. Although, may mga legit naman talaga nagbebenta ng mga alahas. Yung, kakilala mo talaga. Doon, oo. Ano ka, yung maraming bumibili, alam, legit na talagang ginto talaga ang binibenta nila. Pero yung sabihin mong nanalo ka sa raffle. Andito yung name mo. Send mo sa akin yung address, ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan, antay mo yung rider, bigyan mo ng gantong presyo. Tapos makukuha mo na yung 18 karat. Sabi ko, ha? Ha? May ganon? May ganon na palang sistema ngayon ng pang-i-scam. Diba? Mga magulang kasi natin, wala naman silang alam about sa scam. Kasi dati, hindi naman uso yan eh. Hindi naman uso ang scam dati. Sa panahon nila, sa atin, ngayon, dumadami na kasi yung mga mandaraya, mandarambong, i-scam talaga sila kahit ano pang mangyari. Sa hirap ng buhay sa Maynila, gagawa ng paraan yan para lang makakuha ng pera yan. Dahil kung mangi-scam ka, manghingi ka na lang. Kaysa mang-scam ka at manloko ka, bibigyan ka naman eh, di ba? Ka namang scam. At ang tinatarget mo pa, mga matatanda na alam mo talagang hindi nila alam, no? Huwag ganon. Dirty work yan. Para kang nagbenta ng shabu. Kang ganon. Mahirap yun kasi kakaganyan mo pala, no? Unti-unti na kinukuha ni God yung mga mamahal mo sa buhay, no? Ganyan ang karma mo, ganyan. Ganyan ang kaya kayo na kayong matulad sa mga ganong tao. Dahil amig sila ng hamig ng pera, ganyan-ganyan, kuha ng pera, hindi nila alam, lahat ng mga mahal niya, unti-unti nang pumapanaw, di ba? May mga ganun eh, kaya ako wala ba na kumaparas? Kaya galit ako sa mga scammer eh. Scammer, mandaraya, kasi alam ko mahirap ang buhay, pero wag naman sanang ganun, di ba? Lumaba ka rin ng patas. Diyos ko, ang hirap maglinis ng kuko dati, pero kinakaya ko, di ba? Wala ako reklamo, hindi ako nagsasalita na, ay, baho ng paa mo. Diba? Lahat ng trabaho mahihirap. Hindi mo lang kaya kasi maarte ka. Gusto mo kamig ka lang ng kamig. I-scam ka para madali lang ang trabaho mo. Ganon. Hindi mo alam, kinakarma ka na, unti-unti ka nang kakarmahin. Kung hindi mo pa may experience yan yung karma mo, baka sa kinabukasan, kakarmahin ka na, hindi mo lang alam. Diba? Hindi mo alam kung sa kailan ka kakarmahin. Pero baka mamaya bukas, diba? Hindi ka na makahinga. Yeah. May mga ganun eh. May mga bangungot nang dumating sa'yo. Hindi ka na makagising. Sobrang sama mo, diba? Dahil mo na na-scam. Kabili ka na ng bahay at lupa sa kaka-scam mo. Hindi ka pa rin tumigil. Diba? Although alam natin na yung dahilan mo, maganda. Yung kaya ka nang i-scam kasi pang sustento mo sa pamilya mo, pangkain ng mga anak mo, ganyan. Maghanap pa rin ng matinong trabaho. Ang dami-daming trabaho eh. Diba? Mangi-scam ka lang. Ito pa. Alam mo talagang scammer. Alam mo kung bakit? Pag gano'n ko sa messenger ng nanay ko, iba-ibang mga pangalan ng mga iba-ibang mga iba-ibang pa Facebook ang nagchat sa kanya na ganto, nanalo ka. Kunin mo yung, alam mo talaga scammer kasi marami sila eh. Diyos ko. Kayong ganun, dahil. Tigil nyo na yan. Hindi kayo yaman dyan. Kapag yumaman ka, malagutan ka naman ng hininga, wala rin, di ba? Sali yan. Galit talaga ako sa mga scammer na yan. Buisit. Nakaka-high blood. Aga-aga naman. Babatrip ako. Piso nga. Hindi ako makagastos dito dahil yung gusto kong hindi ko mabili. Ikaw kukuhain mo lang sa mabilis na paraan. Minuto lang.
Nanalo ka, ganyan-ganyan. Ang punyeta ka, nanalo ka. Saan? Spam ka, hype ka, bibigil ako sa'yo. Napainit mo dugo ko eh. Kaya mga nakaka-experience sa mga ganyan sa Messenger. Sa Messenger sila na alam nila mga matatanda. Ang punteriya nila mga matatanda. Nautak din ang mga scammer. Kaya alam nila ang matatanda, hindi marunong mag-isip. Kaya i-check, buti na lang kasi alam ko yung password ng nanay ko. Minsan, i-check nyo rin yung mga messenger ng nanay nyo. Baka mamaya yung nanay nyo at saka yung tatay nyo na i-scam na pala. Hindi nyo alam. Diba? Maganda yun. Yung check nyo lagi yung messenger. Kasi kung hindi ko chinek, naku, ang dami na sigurong rider na pumunta dun sa bahay nila. Kaya i-check nyo rin lagi. Be aware sa mga ano nyo na. Lalo na pag nakatira ka sa Maynila. Pasay, mga ganyan, maraming mga tao. Be aware to your surrounding. Kasi parang hindi mo alam lahat ng tao masasama. Diba? May mga inggit, masasamang tao na kaya kang gawa ng masama para lang may makuha sa'yo. Ganun yung mga tao ngayon. Kaya ako, ayoko na talaga Kaya natutuwa ako dito kasi yung mga tao rito, alam nila. Bukas na yung isip nila, alam mo kung bakit. Lahat na yata ang bahay dito, puro may aso eh. Kasi alam nila, ang aso mas okay pa kaysa sa tao. Di ba? Loyal eh. Loyal ang mga aso, kaya lahat ng tao rito may mga aso. Kahit sa hirap ng buhay na meron ka ngayon, lagi mong tandaan, pagsubok lang yan. Baka mamaya binibigay lang yan sa'yo ni God dahil para sa magandang future mo. Ano ka na, matibay ka na, hindi ka na pwedeng gibain, di ba? Pagsubok lang yan sa'yo, kaya dapat, kahit may pagsubok ka, huwag kang gumagawa ng masama. Dahil yung mga pagsubok na yan, may mga dahilan yan. Di ba? Kahit anong problema mo, huwag kang gagawa ng masama. Dahil alam ni God, laging nakatingin yan sa'yo. Yan ang pinalaki. Babaitit lang ako sa mga scammer na yan. Dami talaga nila. Puta, mga 20, 30 ang na-delete ko sa messenger. Tapos tinatanong yung address, yung gano'n, ganyan. Bakit? Padadalan mo ng balikbayan, gano'n. Padadalan mo ng mga items mo, tapos pasisingilin mo sa rider. Yan na yun. Parang karmahin. Karamahin sana kayo bukas, no? Diba? Mga magulang, kailangan maging bukas din tayo sa natin. Kasi, ang lagi kasi nila naisip, ay nanalo ako, hindi nila alam. Scam lang pala yun. Kaya sabi nilang nanalo ka sa raffle. Kahit wala naman silang niraraffle, diba? Hindi mo naman alam na sumali ka sa raffle, bakit ka? Diba? Gugulat ka, mananalo ka na lang. Nanay ko rin kasi, wala rin alam eh. Lagi na lang inaano na, wala akong alam. Kailangan, magkaroon ka ng alam. Kaya ka nga may anak eh. Siyasabihan ka ng anak mo eh. Sana pakinggan nyo rin yung anak, sinasabi ng anak nyo. Dahil yung anak nyo, yan eh, parang generation yan ngayon. Yung mga buhay ninyo ngayon. Bukas yung anak nyo sa lahat ng surrounded. Kaya kayo, sinasabihan, para maging aware din kayo, di ba? Huwag nyo yung aawayan nyo pa yung anak nyo, mali ka. Ganyan. Marunong ka pa sa akin, ganyan. Ang ending, nag-away na kayo ng anak mo, dapat ang kaawayin mo, yung magbebenta sa'yo ng mga nagsabi sa'yo ng, nanalo ka! Ano yan? Igigil ako sa mga nanalong yan, bullshit. Kakapanghina ng loob. Malaki yung isang ko sa inyo. Kakainis. Diba? Sana yung mga magulang, alam nyo rin, na pag sinabihan kayo ng anak nyo
lagi nyo ipasok sa utak nyo na yung mga sinasabi ng mga anak nyo, totoo. Hindi naman na sinishare lang ng anak nyo na ano, mali pala. Hindi naman ganun. Wala namang anak na gustong mapahamak ang magulang. Diba? Parang ano lang yan eh. Walang nanay, walang magulang ang gusto mapahamak ang anak. Ganun din ang mga anak sa magulang. Kaya dapat lagi nyo sundin yung mga anak nyo dahil alam nyo, tumatanda na kayo. Mahina na magpaksyon yung utak nyo. Kaya kailangan, lagi nyo ipasok sa utak nyo na may mga scammer talaga. Walang mabait sa mundo ngayon. Diba? Wala. Kahit kamag-anak mo, kahit ano mo, kadugo mo, walang mabait ngayon. Lahat may bayad. Kala nyo. So sabi ko lang, totoo, diba? Kahit kamag-anak mo yun, manghihingi ng bayad dyan sa'yo. Siyempre, napagod eh, diba? Oo, sabi lang natin, oo, napagod. Pero kung mangi-scam ka, day, wala kang karapatan. Wala kang karapatan mareklamo. Diba? Scammer ka eh. Wala lang. Para sa itong video na to, wish you good luck. Sana marami ka pang ma-scam. At sana, ma-receive mo na yung karma mo. Ganun. Diba? Ngayon nga, buisit. Kakainit. Iinit ang ulo ko. Bye! Ayoko na. Ang hina na yung aking Nakainis eh.